sa ating na makayanan o reaching out to others enable us to cope. Amen? Kaya kailangan napakalaga po pala ng pag-share ng salita ng Diyos. Amen? Sabihin natin, malapit nang dumating si Jesus. Amen? Huwag natin pabayaan ang iba nating mga kababayan, ating mga kapitbahay, ay magpunta sa impyerno tapos tayo. Amen? Kapag naglilingkod, hindi tayo nakatutok sa ating mga problema. Yan. Kapag may mga problema tayo, huwag natin tutukan masyado yan. Amen? Hallelujah. Kasi dalawang puri yung pagsubok na binibigay sa atin. Maaaring tawag dito, pinapalakas ka ng Panginoon. Pangalawa, pinapanghina ka ni Satanas. Yun lang yun. Amen? Huwag ka nang tumingin sa iba pang dahilan. Dalawa lang yun. Patuloy na tumingala. Hallelujah. At sa palabas, without part, hanggang sa siya ay dumating. Ibig sabihin ito, palaging maging handa. Be aware. Be vigilant. Ang oras ay gabi. Sabihin, 28:31. Paliwanag natin. Ang sabi rito sa 28, kapag nagsimula na mangyari mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ibig sabihin nito, maging aware tayo, maging gising tayo. Amen? Sapagkat yung magnanakaw, hallelujah, darating yan nang hindi natin alam kung anong oras. Kaya sabi rito, tumayo kayo at tumingala. Be aware. Amen? Hallelujah. Kaya huwag po tayo magpagkumpi-kumpi. Panghuli, ikatlong punto, sa pagitan ng pagiging masigasig sa buhay na devotional o by being diligent and devotional life. Ano ba yung ibig sabihin ng devotional life? Okay. Para sa inyo, ano ba yung devotional life? Ano ba yung pinapapaluba ng devotion? Devotion sa pagkasa. Lilipat ang langit, at nasabi sa verse 33 lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ay hindi lilipas kailanman. Amen? Ganito yun. Ang salita ng Diyos ay nagtitiis sa mga oras ng kaguluhan. God's word endures through troubled times. Ibig sabihin, dapat tayo maging aware sa pagbabasa ng Biblia. Bibuhin natin dapat yung devotion time natin, ibinibigay natin sa Diyos sa magitan ng pagbabasa ng Biblia. Dapat hinihintay natin. Amen? Yung po sinasabi rito. Glory. Dapat tayo maging masigasig sa pribadong pagsamba. You must be diligent in private worship. Sa buhay natin, pamilya natin, di ba? Yung pribado nating pagsamba sa Diyos. Paano ba natin itong ginagawa sa buhay natin? Yung devotion natin, yung pagsamba natin sa Diyos. Ang Biblia ay nagtatayo o nagtatatag ng pananampalataya. Yan ang sinasabi sa Romans 10:17. Then, faith is coming from hearing ng the Word of God. Pakikinig ng salita ng Diyos. Panalangin, pagbabasa, pagdalo. Diyan natin, ito po yung ating pansin habang naghihintay tayo sa Panginoon. Amen, hindi yung ang sarap ng higa natin sa bahay. Amen, kawawa tayo. Kawawa yung mga kapatid natin na hindi nagtitiis. Pagdating ng Panginoon, na namumuhay ka sa ganyan, nagutang ka sa ganyan sitwasyon. At tanong, question mark, ligtas ka ba? Ano ba yung nagawa mo para contribute mo para sa kaharian ng Diyos? Amen? Iniingatan tayo ng Biblia mula sa kasalanan. The Bible keeps us from sin. Basahin natin Psalm 119, verse 9 up to 11. 119,
salita ng Diyos. Ibig sabihin, pagbulay-bulayan natin. Amen? Magpasa tayo parati ng Biblia habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Amen? Glory to God. Kailangan naghihintay tayo yung meron tayong ginagawa sa Panginoon. Amen? Hindi yung wala tayong ginagawa. Amen. Amen? Glory to God. Natiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa magitan ng pagsunod sa malalumong kautosan. Amen? Ibig sabihin na follow the scripture. Kung puso ang hangad kung sambahin ka at paglingkuran, huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Ibig sabihin, nga, let us follow the scripture. Let us follow the will of God. Ang banal mong kautosan sa puso ko iingatan. Hallelujah! Upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, totoo itong sinabi ng Psalms 119, no? So, habang naghihintay tayo, dapat nagugulay-gulay natin sa salita ng Diyos. Hallelujah! Mabuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Roma 12, talatang 1 hanggang 2. Kailangan natin basahin ang Biblia at manalangin araw-araw. You must read the Bible. Hallelujah! And pray daily. Yan, nakalagay na dyan, no? Basahin natin yung Biblia at manalangin tayo ng araw-araw. Nananalangin ba tayo rito? Amen. Amen! Hallelujah! Maraming salamat, mga kapatid. Amen! Gawin po natin. Tuloy-tuloy na natin yan. Amen! Kasi yung panalangin talaga nakakapagod yan. Based on our experience, Pastor. Amen? Nakakapagod yan. Isa nananalangin ka, mawawala ka sa concentration. Amen? Kasi dadayain kami sa atin. Pero tuloy-tuloy mo lang yan. Amen? Makaka-survive po tayo dyan. Dapat tayong maging masigasig sa pampublikong pagsamba, yung public worship. Kanina yung private worship, ngayon yung public worship. Ano ang pinagkaiba nun? Yung public at private worship. Pag sinabing private worship, ibig sabihin sa tahanan ninyo. Amen? Yung public worship, katulad ito ginagawa natin. At sa mga lugar na open. Amen? Kailangan ipakita natin sa mga tao na sinasamba natin ang Diyos at ang ating sinasamba ay totoong Diyos. Amen? Hallelujah. So kailangan natin ang iba pang mananampalataya. Amen? So kailangan pala rito yung huwag tayo lalayo sa ating mga kapatiran. Delikado pala yun kapag lumalayo tayo sa ating kapwa mananampalataya. Dahil may tendency na mapahamak yung kaluluwa natin. Manghihina tayo, manunupay-pay tayo. Lalo-lalo sa mga huling araw. Amen? Sa Hebrews 10:25, sabi ko, huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Amen? Isa yun sa mga ritual para habang naghihintay tayo sa Panginoon, makasama tayo. Isang malakas na buhay devotional ang nagtutulak ng kapayapaan sa anumang bagyo. A strong devotional life, bring peace. Hallelujah, in any story. Ano ba? Kaya yan, isang malakas na devotional sa buhay mo, nagdadala, nag-aakay ng kapayapaan sa anumang bagyo. Kaya pag wala po tayong devotional, mahina tayo. Amen? Yung devotional, yan pagdalo, pagbabasa, panalangin, pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Panghuli, ang Lucas 21:25 hanggang 33 ng ating teksto ay isang positibong sipi kung saan nilalarawan ni Jesus ang mga kosmiko at makalupang ganda bago ang pagdating ng anak ng tao ng Panginoong Jesus. Makikita ng may kabilang kaluwalhatian. So nananawagan ito ng pagbabantay at kahandaan para sa nalalapit na kaganapan ito. Ang mga talata ay nagtuturo sa mga mananampalataya
na kilalanin ang mga palatandaang ito at maunawaan na kapag lumitaw ang mga ito, ang kanilang pagtubos ay malapit na. Amen? Mag-tiis tayo. Marami ng tanda. Ang talata ay nagtatapos sa katiyakan ni Jesus na hindi katulad ng pansamantalang kalikasan ng physical na mundo. Ang kanyang mga salita at sa gayon ang kanyang mga pangako ay walang hanggan. May tanong ako rito. Kailan magsisimulang ilapat ang mga prinsipyo ito para makayanan? Ano mga palatandaan ng pagbabalik ni Kristo ang nakikita mo ngayon? Ano yung mga signs na nakikita natin ngayon sa ating buhay? What signs of Christ return are now evident. So anong ginagawa mo tungkol sa pagpapatotoo? Pinapatotoo yung buhay mo, pinapatotoo mo si Kristo, ibig sabihin ito sharing. Amen? Hallelujah. Ano rin yung ginagawa natin tungkol sa mga testimony saka sa pangangaral? So gaano pinapanatili ang iyong buhay devotional? How consistent is your devotional life? Amen? Paano natin ito pinapanatili? Yung pagbabasa, yung pananalangin, yung pagdalo sa gawain, at iba pa. Paano natin ito pinapanatili sa ating buhay? So ngayon na ang oras. Amen? Ngayon lang, kung hindi natin ito ginagawa, kailangan gawin na natin. Amen? Dahil kung hindi natin ito gagawin, sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, maaaring excuse tayo. Hindi tayo makasama. Amen? Dahil ang ating pong buhay ngayon, lalo na sa ating modernong pamumuhay ngayon, talagang grabe na. Amen? Hallelujah, kita mo sa paligid mo, maraming kasalanan, maraming bukso. Yung mga kabataan ngayon talagang parang baliwala na sa kanila. Amen? Hallelujah, glory to God. Pero yung lang po ang aking pangaral ngayon, hapon o gabi, tungkol po sa Lucas 21, 25 hanggang 33. Amen? Hallelujah. Yung muling pagbabalik ng Panginoon dito, kailangan maging handa tayo. Gusto ba makasama sa Panginoon? Ang muling pagbabalik. Amen. Sino po ang nagsasabi? Amen. Amen. Lahat po tayo. Tara pa kami natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, sa inyong pagsuporta. Maraming salamat po. Ngayon po tayo po ay awit, ang isang awit din. Amen. At po lahat ay tumayo. Amen. Habang inaawit po ito, kung narinig niyo po yung pangangaral na ito, hallelujah, ay isipin natin, i-relate natin dito sa kanta. Yung buhay natin. Pati sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit nga ba? Pwede po natin ito. Sarang tao sa puso natin. Taas po natin ang ating mga tinig. Hallelujah! Ang hanggang natin ang Panginoon. Bakit nga ba?
ng Diyos tungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pangangaral na ito hindi po basta-basta. Amen? Sapagkat ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa ating mga Kristiyano na tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dahil sayang yung mga bagay na ginagawa natin para sa ating kaligtasan. Hallelujah! Hindi naman tayo magiging aware. Hallelujah! Sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen! Marahil ngayong gabi, nararanasan mo yung panghihina, yung panlulupaypay, parang gusto nung give up sa paglilingkod mo sa Panginoon dahil marami kang nararanasan mga problema sa buhay mo. Parang sinasabi ko, nakakapagod naman maglingkod. Kapit na ako, gusto ko nang give up. Hallelujah! Huwag kapatid. Amen. Amen. Huwag. Sapagkat malapit na po ang pagdating ng Panginoon sa Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit pinangaral ko ang salitang ang pangangaral nito. Just to encourage everyone to continue to worship, to service to God. Hallelujah. Glory to God. At kung ikaw yan, ayos mong patuloy na maglingkod sa Panginoon, nang unawaan mo yung pangangaral ngayong gabi, subukan mo lumapit. Sabihin mo, Panginoon, tulungan mo po ako. Nanghihina ako, nalulupaypay ako. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Na muling maging malakas ako. Just restore, hallelujah, the strength. Hallelujah, the truth from you. Glory to God. Habang inaawit, hallelujah, mabitin. Itong bagay natin. mensahe ng Diyos ay para sa ating lahat. Wala pong i-change yung Biblia. Wala pong sinasabi ang Biblia ng pangalan salita ng Diyos ay para sa mga makasalanan lang. Sapagkat wala naman po mga taong banal. At sabi sa Roman 3:8, lahat tayo ay patuloy na nagkakasala. Subalit, ayon dito sa aking pinangaral ngayong gabi, ang Diyos ay nangungusap sa magitan Lucas 21, 25, hallelujah, hanggang 36. Nag-aanyaya ang Panginoon na kailangan natin tayong maging handa upang sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay makasama, hallelujah, sa
sapagkat yan lamang po ang pag-asa natin. Bilang mga mananampalataya, bilang mga naghihintay sa Panginoon. Hallelujah! Yung kanyang muling pagbabalik. Glory to God! Hallelujah! At ngayong gabi na unawaan mo sa magitan ng pangangaral na ito. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dahil meron tayong hinihintay na bagay. Hallelujah! Yung ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Isus. Na sinasabi kanina sa Acts chapter 1 verse 8 to 11. Hallelujah! Na si Jesus na inyong nakita, hallelujah, ay sa iyong babalik pagdating ng panahon. Kaya yung ating pag-asa, hallelujah, yung ating pagpapagal, yung ating paghihirap, Panginoon, hallelujah, ay mababayaran niya ang kagalakan, hallelujah, sa iyong pagbabalik ng Panginoon. Isang malaking pag-asa ang aming naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Encourage ko ang bawat isa na tayo po ay maglingkod anuman yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hallelujah! Sapagkat pagkatapos ito ay walang hanggang kaligayahan at walang hanggang pag-asa ang ating makakawa. Hallelujah! Glory to God! Ako'y mananalangin ngayong gabi. Amang Diyos na banal ang kapila sa lahat, aming Diyos na mabuti, aming Diyos na banal, aming Diyos na pinaglilingkuran ang aming mga ninunong sa pananampalataya na si Abraham, Isaac at Jacob. O Panginoon, narito Lord ang bawat isa na patuloy Lord nag-i-invest, Panginoon, ang mga bagay na makalangit ng Diyos sapagkat alam namin na lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon Diyos, ay para sa ikaluluwa ng ating Panginoon. Tingin pa man, Panginoon, sa tingin ito, Panginoon, please help every one of us. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy, Lord, na maging malakas sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, at sa aming pamumuhay spiritual, Panginoon. Na kung minsan, Panginoon, nakadarama kami, Panginoon, ng panghihina, pagkasawa, pagkapagod, Panginoon, dahil sa mga bagay na aming nararanasan sa mundo ito, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy namin mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga bagay na makasanlibutan, Panginoon, sapagkat ang mga bagay nito, Lord Diyos, hallelujah, ang siyang sumisira, nagpapahina, Panginoon, sa aming pananampalataya, Panginoon. Ngayon gabi, Panginoon Diyos, sinasama po namin sa iyo, na kami, Lord Diyos, ay sakupin mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, upang sa gayong, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan ang kalakasan mula sa iyo at ang pagtatagumpay, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong ganang salita na aming narinig ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Diyos, hallelujah, sa pagpapahayag nito, Panginoon, na mula sa iyo, sa magitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At salamat, Lord, sa karunungan na makalangit, sa kalaman, Panginoon, Diyos, na binigay mo po sa amin, upang maunawaan namin, Lord, ang iyong banal na salita ngayong gabi. O Panginoon Diyos, maraming salamat po, Diyos. Sa amin pong paghihiwa-hiwalay ngayong gabi, samahan mo po kami, Panginoon, at ingatan mo po kami, Panginoon. Naway, ang kapayapaan, Panginoon, at ang tagumpay, Lord, hallelujah, ay patuloy, Panginoon, na aming matanggap, Panginoon, sa paghihiwa-hiwalay namin ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord Diyos, sa tagumpay, sa kapayapaan, Panginoon, at sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Sa pang aming samong dalangin na may kasamang masbas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lalim sa amin ng Tawag mo sa harapan si Brother Eman. Kasalanan sa akin ito eh. Kasi birthday niya. September. Kung araw birthday.